araw, Pilipinas. Ito ang Balitang Pilipinas, ang iyong mapagkakatiwalaang programa sa paghatid ng mga tapat at makabubuluhang balita sa buong bansa. Ako po, si Kulangis Lorna May. At ako naman po si Kent Evan Culipano. Narito ang mga pangunahing balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, kasama ang mga pinakabagong kaganapan mula sa buong Pilipinas. Simulan natin sa pinakahuling update mula sa Visayas. Nasa Cebu ngayon si Rufa Abakita para sa detalye ng naganap na lindol. Maraming salamat Lorna at Ivan. Nandito po ako ngayon sa lungsod ng Bogo, Cebu, isa sa mga lugar na matinding tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Visayas kamakailan. Batay sa pinakahuling tala, umabot na sa 72 katao ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 200 ang sugatan. Ilang gusali, tulay at simbahan ang nagtamo ng pinsala, patuloy sa ginagawang paghahanap ng mga rescue sa mga natabunang gusali sa kabila ng mga aftershocks at sama ng panahon. Inaasahan namang magdadala ng karagdagang tulong ang pamahalaang lokal at mga organisasyon upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ito po si Rufa Abakita, nag-uulat. Maraming salamat, Abakita. Hiling namin ang kaligtasan at mabilis na pagbangon ng ating mga kababayan sa Visayas. Mula naman sa Balitang Pambansa, dumako tayo sa Maynila kung saan mainit ang usapin sa pagitan ng kasalukuyang administrasyon at ng dating Pangulo. Naroon si Ampolokyo para sa detalye. Magandang araw, nasa harapan ako ngayon ng Malacanang Palace kung saan muling sumiklab ang mga palitan ng pahayag sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinihingil sa mga usapin ng pambansang budget. Ayon sa Pangulo, mali at mapanindang umano ang mga impormasyon na ipinapakalat ukol sa umano'y irregularidad sa mga pangkasalukuyang budget. Dagdag pa na Executive Secretary, maaaring managot sa batas ang sinumang mapagpapakalat ng mga maling impormasyon sa pakalat ukol sa umano'y irregularidad sa mga pangkasalukuyang budget. Dagdag pa na Executive Secretary, maaaring managot sa batas ang sinumang mapagpapakalat ng mga maling impormasyon sa pagkakasira ng mga kredibilidad sa pamahalaan. Patuloy na nating babantayan ang mga sumusunod na pahayag sa mula sa dalawang kampo. Ito si Glesa Kitang Polokyo, nag-uulat mula sa Malacanang. Magbabalik. Magandang araw, Pilipinas! Ito po ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng showbiz. Unang-una, tampok ngayong Oktubre sa Vogue Philippines si Bella Ports bilang cover star kung saan ibinahagi niya ang kanyang pagnanais na mas mapalalim ang koneksyon sa kanyang pagka-Pilipino. Dahil ikaw, bro, dahil ikaw, bro, dahil ikaw, bro, ang star na Pasko! Samantala, kinumpirma ng Star Cinema ang magkakatrabaho sa isang bagong pelikula sina Vice Ganda at Cadena Lustre sa proyektong pinamagatang Call Me Mother, na kalahok sa darating na Metro Manila Film Festival 2025. At sa larangan naman ng pageant, pinirnahan ni Joy Barcoma bilang Miss Philippines Earth 2025 sa layuning isinulong ang pangangalaga sa kalikasan. Ito po si Charis Labawan Lastimado. Salamat, Lastimado. Patuloy na sumisigla ang industriya ng sining at aliwan sa ating bansa. Ngayon naman, alamin natin ang estado ng ating mga kababayan sa evacuation center. Nasa Cebu ngayon si Sedenio para sa relief operation update. Magandang araw, nasa isang evacuation center po ako dito sa Hilagang, Cebu kung saan mahigit 2,000 pamilya kasulukuyan nanirahan matapos ang naganap na lindol. Patuloy ang pagmimigay ng tulong ng mga lokal na pamahalaan at mga pribadong organisasyon kabilang ang pagkain, tubig at mga gamot. Ipahayag ng Department of Social Welfare and Development na siguraduhin nilang may sapat na suporta para sa mga apektadong pamilya hanggang sa sila ay makabalik sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat, Sedenio. Dumako naman tayo sa larangan ng palakasan. Nasa Quezon City Sport Complex si Tagra para sa detalye.
Magandang araw! Inaasahang magaganap sa darating na Oktubre 26 ang laban ng mga Pilipinong boksingero na sina Pedro Taduran at Christian Balunan para sa IBF Middleweight title. Ito ay tinaguriang Kerala in Manila 2 at layuning may pakita muli ang galing ng mga Pilipino sa larangan ng boxing sa buong mundo. Ito po si Selena James Tagra para sa Balitang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tagra. Bilang pagtatapos, alamin naman natin ang kwento ng pag-asa at bayanihan sa gitna ng mga pagsubok. Naroon si Dayamo para sa detalye. Magandang araw, Ivan at Lorna. Sa kabila ng trahedya sa Visayas ay patuloy pa rin ang pagtutulungan ng mga Pilipino. Ilan sa mga kabataan ay nagboluntaryo na magsanib pwersa upang magluto ng pagkain at mamahagi ng tulong sa mga evacuees. Sa ganitong inisyatiba ay patunay na buhay pa rin ang spirit ng mga Pilipino. Ito po si Johnson Agustin Dayamo nag-uulat sa Balitang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga reporters sa buong bansa para sa kanilang mga ulat. At sa ating mga tagapanood, salamat sa patuloy na pagtitiwala. Muli po, ito ang Balitang Pilipinas. Tapat sa serbisyo, totoo sa balita. Ako po si Kent Evan Kulipano. At ako naman po, si Kulamis Lorna May. Magandang araw, Pilipinas! At manatiling ligtas at mapagmatyaw. Maraming salamat, Sidenyo. Dumako naman tayo sa larangan ng palakasan. Nasa Quezon City Sport Complex, si Tagra para sa detalye.